yan. Tapos nakatakot silang gano'n, nakatakot sila. Nandun na kami sa office ng principal. Tapos, so sabi niya, ano pangalan mo? Di mo ba ako kilala? Kasi natin yung pangalan niya, si San Demon. Tapos meron pa yung third eye, tapos yung kapre, yung lalaki putol yung ulo. So marami. So madalas salita, yung tatlo na yung lumaya. Pagkatapos, ang pinaka-paborito ko po sa lahat na hindi ko makakalimutan ito po. Napaka-significant po sa akin. Madali po talagang matouch yung heart ko sa mga bata. Okay. My son died last year, January 12. So first born namin yon, 19 days lang siya nabuhay. So kaya talaga yung puso ko, pagdating sa bata talagang umiiyak pag lalo sa mga hospitals. Hindi ko talaga matitiis yun. Kahit nasabihin mong hindi ako pinapupunta doon, pag nakakita ko ng batang may sakit, pinag-pray ko talaga. Kasi naalala ko yung sitwasyon namin dati, ang hirap. Okay? Ang pinaka-paborito ko na nakita na deliverance, yung sa isang babae, isang nanay, na witchcraft din. So matagal siyang may sakit. Natitingnan ko yung picture niya sa kanyang itsura during that time na pinag-pray namin siya, ang layo. Napakaganda niya nung hindi pa siya na-demonize. Ganda niya, yung katawan niya okay, umaga, hindi siya ganun kapayat, kasi talaga sobrang payat. Tapos sasabi niya sa kanyang doktor niya, meron siya parang asma yata sa masa sa likod na for 1 year yung kanyang anak na maliit, hindi niya maalagaan, hindi niya makarga kasi wala siyang lakas para gawin yun. So after we prayed for her, bigla siyang gumaling, bigla niya na nakapil kanyang anak. For 1 year, napakasakit siya sa magulang na isang taon hindi mo nakakapil ang anak mo, hindi mo naalagaan ang anak mo, napakasakit mo para sa magulang. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga na-experience yung mga healing, deliverance, ilan po yung pinaka-paborito ko. Yung meron isang nanay na after 1 year, kaya nakakahin ang kanyang anak. Thank you, Lord. Nakalaya, lumaya yung pamilya. So yun po yung pinaka-memorable po sa akin na nangyari. Tapos sa nakaraan, meron din mga bata, pag nakakita ko ng batang may sakit, sa pinag-pray ko God. Tapos meron pa one time, matanda naman, sabi niya meron siyang arthritis, so sumasakit yung mga kasukasuan niya. So pinag-pray namin, sabi ko, Lord, bagong mga sockets, bagong mga joints, Lord, brand new lahat. So during that time, nung pinag-pray siya, masakit lahat ng kasukasuan niya, hindi siya makabend. After namin mag-pray, sabi niya, basta parang brand new. Parang brand new. Ano po yung hindi niyo nagagawa niyo po ngayon? Pastor, ito po. Yung totoo po. Ito po, Pastor. Ito po, mga ganito, nakakatalon na siya, tapos nakakatakbo na siya. Tapos sabi ko, may masakit pa po ba? Sabi niya, Pastor, wala na po. Yung totoo po. Kasi kung meron pa pong masakit sa inyo, pag-pray pa po natin. Huwag po kayong mahiya na sabihin sa akin na meron masakit, meron pa hindi gumagaling. Kinakailangan po may pag-pray po natin. Okay lang po yun. Yes. Sabi niya, hindi po, Pastor, okay na po talaga. Sigurado po kayo. Opo, Pastor, okay na po. Ang sarap po ng mga ganung mga panahon na kung saan nagiging totoo yung Bible. Sabi ng Bible, the kingdom of God is not a matter of talk but of power. Amen. Na madalas, lagi tayong, parang sinasabi ni Bill Johnson na ahit ng vacuum, papasok kakata ko sa isang bahay, sabihin mo, ito po yung vacuum na binibenta ko, sobrang lakas po nito, na pag ito ginamit nyo, kinakailangan nyo itabi lahat ng anak nyo, kundi mahihigop silang lahat. Pero wala ka namang pinakitang power ng vacuum na binibenta mo, bibigay mo lang manual. Parang dati, nasabihin natin, mahal po kayo ng Diyos, makapangyarihan po si Lord, bumubuhay po ng patay, ipapagaling po na may karamdaman, ito po ang sample tracks. Kapag mo yung tao, sabihin niya, hindi na ako kasama sa church ako, kasi pare-pareho lang naman, sa Diyos din naman to. Kasi hindi na nakikita yung kaibahan. Oo. Noong nakaraan, meron po akong nakilala na siya pala ay kamag-anak na aking asawa, lolo. Parang lolo. Medyo may malayo ng kamag-anak. So, na-trace lang namin. Kasi itong matanda na ito, inuwi na siya galing ng DGH. Ang sabi ng mga kamag-anak kasi, sabi ng doktor, kinakailangan na uwi para hintayin ng pumano sa bahay kasi hindi na talaga kaya ng ospital. So, sabi nung tita ni Grace, ng asawa ko, pag-pray na, so papatanggapin. So sabi ko, bago natin patanggapin, testingin muna natin yung kaya gawin ni Lord. Sabi ng Bible, bumubuhay ng patay. So, di ba sabi sa Bible, bumubuhay ng patay, okay, tingnan natin. Ito, di pa naman patay. May maririnig ka pa yung prayer natin.
So pinag-pray namin ng healing, pagkatapos pinatanggap. Nung umalis kami, ganoon pa rin, nakita pa rin siya doon, nakaratay pa rin doon sa kanyang kama. Pagkatapos doon, after 3 days, bumalik ako doon kasi nga church planting po yun. After 3 days, sabi niya, Pastor, nakakabangon na po si tatay. Ang lakas po kumain. Ang dami niya sa pagkain. Hallelujah! Sabi ko tayo, okay, ganito po. Sa linggo po, magkita po tayo sa church. Ganito po ang nangyayari. Sa church po, pag nagkita tayo, naglalakad. Nakasalubong tayo sa daan. During that time, nakakabangon. Ito pa pala sabi niya. Pastor, nagulat kami nung nakita kasi nilang bumangon kasi hindi talaga bumabangon si tatang. Sabi nila, nung bumangon si tatang, sobrang bilis. So, nung dumating sa bahay, sabi ko, tatang, balita ko, nakakabangon na raw po kayo. Eto, bumangon, nakala ko, hindi bumangon na gano'n. Sobrang lakas niya. Tapos, nung Sunday service, dumating siya naka-wheelchair sa kanyang tricycle. Naka-wheelchair siya. Praise and worship time, pinipilit niya talagang tumayo. By faith, pinipilit niya talaga. Nakangawit siya, pero pinipilit niya. May edad na po ito. Pinipilit niya. Okay. Pag yan ng worship service, ako po ulit sa wheelchair niya. Tapos noon, may merienda, kumakain kami niya. Lahat kami kumakain. Eto na, wala nagpe-pray sa kanya. Okay, wala nagpe-pray. Nobody, wala nag-minister sa kanya. Nandun lang siya, watin. Tapos, pagyayari po na ano nangyari habang kumakain kami. Tumayo ng wheelchair. Palang, Pastor, mauna na po kami. Tumayo po ito. Yung picture po dito nasa Facebook ko po. Makikita niyo po doon yung matanda na katabi ko. Merong wheelchair. Sabi pa sa uuwi na po kami, tumayo ng wheelchair niya. Akala ko pupulit tapos tutulak ng kanya anak. Kaya anong nangyari ganito? Tumayo ng wheelchair, lumakad sa tricycle, yung wheelchair, tumutulak ng kanya anak. Wow! Walang naman. Wala po nag-pray doon. Okay. Wala nag-pray sa kanya. Basta sa kanya lang, yung pinag-usapan namin, na pag nagkita kami, makakalakad siya, o bahala si Lord sa kanya, nangyari po. Okay? Siguro mga 3 years na yun nangyari, nagkakita ko sa inyo ngayon. Tapos, kaya ko ito nabanggit, recently nagpapray ako kay Lord, sabi ko, Lord, parang wala pa yata ako na ipag-pray na lumpo, tapos nakatayo nakalakad. Sabi niya, meron na, di ba? Tapos niremind sa akin, Lord, di ba, a few years back, nangyari na yun. Tapos sabi ko, oo nga mo, Lord. Di ba, pag sinimulan ko, pag nangyari ng minsan, mauulit ulit. Sabi ko, oo nga mo, Lord. Matagal na hindi na-experience yung merong lumpo, na biglang lumakad, na biglang lumanan yung wheelchair, na biglang nagtaka ang lahat, na kami natigil kami sa pag-merienda, isusubo namin, biglang, ha? Lumalakad ka. Ibang klase po yung ginagawa ng Panginoon ngayon. Amen. Tapos meron pang isa. Naghahanap ko ng Bible study nun. Kasi pa-church plant lang ng Orani nun sa church na pinalap namin mag-asawa. Wala pa kami open door nun masyado kasi ang magsimula lang nun ako, tapos yung wife ko, yung family namin. Okay, yung sa side ng wife ko, kailan lang sila naka-attend ng church. Siguro mga 4 months ago, kung pala sila talaga naka-attend. Wala kami open door nun. Tapos meron isang kaming ninong sa kasal na pastor. Sabi niya, Pastor, sama ka sa akin. Doon tayo sa baroy namin. Sabi, papakilala kita doon. Meron akong pinsan. Meron siyang TV, stage 4. Wow, oh Lord na yun. Tapos meron siyang diabetes. Pagkatapos, kagagalingan sa stroke. Okay. So punta kami doon, sinamahan ako ng ninong namin sa kasal. So pinag-pray namin. So, after the prayer, yung babae po na to, hindi po siya nakakalabas ng kwarto kasi dahil meron siyang tuberculosis, konting lakad lang, hingal na siya. Tapos kagagaling din pa ng stroke, tapos meron siyang diabetes. So, package din lahat. Okay? Pero maganda dito si Lord pag nagpagaling, package din. Ay wala na iwanan. So, pinag-pray namin. Actually, medyo ilang ako sa pag sinabing PTB, pag merong tuberculosis kasi, mamaya mahawa ako, baka mamaya matipakin ako yan. Yung mga ganun pagkakataon ko. May takot din ako, syempre. You're covered. Hindi alam, covered ng blood ni Jesus kasi sabi ng Bible ngayon, hinawakan mo yung marumi, yes. Unlike before. Diba? Nangyari dito, gumaling po yung babae, nakakalakad na siya. Okay. Tapos nagkaroon kami ng Bible study sa bahay nila. So meron na kami open door through prayer na meron gumaling. So ito yung sinasabi natin dati, pag sinabi mo makapangyarihan sila, dahil mo lang cracks, ito po yung cracks. Basahin niyo po dyan, John 3:16, Romans 3:23, etc. Ngayon pag sinabi mo,